sa langit, sa kabilang buhay. Noong nandun na po tayo pagdating ng ating Panginoon. Dadating na po tayo doon. Okay, so dito po tayo sa ating pag-aaral. At hiningan ko po kayo na masitayo. Sahin po natin dito sa Job chapter 37. Sahin po natin Job chapter 37. Job chapter 37. Beginning from verse 1 down to verse number, yung chapter po ng verse 37 hanggang verse 24. Job 37 verse 1 to 24. 24 lamang po na talata yan. So basahin po natin. Sabay po natin basahin hanggang sa matapos sa verse 24. Nandiyan na po kayo, say amen. Amen. Okay, basahin natin. Ready, begin. And this also my heart trembled, and is moved out of his place. Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of his mouth. He directed it under the whole heaven, and is lighting unto the ends of the earth. After it a voice roareth, he thundereth with the voice of his excellency, and he will not stay them when his voice is heard. God thundereth marvelously with his voice, great things doeth he, which we cannot comprehend. For he saith to the snow, Be thou on the earth, likewise to the small rain, and to the great rain of his strength. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his word. Then the beasts go into the dens, and remain in their places. Out of the south cometh the whirlwind, and cold out of the north. By the breath of God frost is given, and the breath of the waters is strengthened. And also by watering he willeth. The thick cloud he scattereth his bright cloud, and is turned around about by his counsels, that they may do whatsoever he commanded them upon the face of the world in the earth. He causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for his mercy. Hearken unto this, O Job, stand still, and consider the wondrous works of God. Amen? Dost thou know when God disposed them, and caused the light of his cloud to shine? Dost thou know the balancing of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge? How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind. As thou with him spread out the sky, which strong, and as molten looking glass. Teach us what we shall say unto him, for we cannot order our speech by reason of darkness. Shall it be told him that I speak? If a man speak, surely he shall be swallowed up. And now men see not the bright light which is in the clouds, but the wind passeth, and cleanseth them. Fair weather cometh out of the north, with God is terrible majesty. Touching the Almighty, we cannot find him out. He is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice. He will not afflict. Men do therefore fear him. He respected not any that are wise of heart. No? Plus, makita po natin, alam niyo po palagi nababanggit yung word na he. Siya mismo tinutukoy po siya, yung ating Panginoon. Okay? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa langit, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Pamunahan niyo po ang iyong lingkod, Diyos banal na Espiritu, ikaw ang siyang maitaas, mapulong malamalhati, Panginoon.
ano po ang gagawa sa inyong mga anak, pangunahan niyo rin po. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa, Panginoon. Lapit po namin yung basbas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take care sa mga kapatid. Magandang ating pag-aaral. God is silent, but why? God is silent, but why? Kung inyo mapapansin sa ating binasa, isa tinatanong natin sa ating sarili, sinasagot ba tayo ng Panginoon? Kala natin silent ang Panginoon sa ating mga panalangin. Kala natin wala ang Panginoon pag tayo nananalangin. Kala natin pagka tayo nananalangin o meron tayong hinihiling sa Kanya, meron ba siyang tenga na para makinig? Meron ba siya na pandinig para ikaw ay mapakinggan? So makikita po natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na silent ang Panginoon ay wala na siyang ginagawa. Hindi ibig sabihin na silent na ang Panginoon, siya po ay wala na pong gagawin sa iyo at sa iyong kailangan. Meron pong mga bagay na hindi natin alam na kahit na silent siya, pero mayroon siyang ginagawa. Pero mga bagay na kahit na silent ang Panginoon, mayroon pagkilos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Sapagkat siya'y Diyos. Sapagkat siya'y marvelous work, sabi po na kanina, no? Kita po natin, lahat po ng kanyang ginagawa, na kahit kala mo, silent ang Panginoon, pero may ginagawa. Pero mapapansin niyo po sinabi dito sa Job chapter 37, no? Yung word, mapapansin po natin, no? He directed under the whole heaven and His lighting unto the ends of the earth. Hear attentively the noise of His voice and sounds that goeth out of His mouth. Kita po natin, every verses makikita po natin dito patungkol ito sa ginagawa ng Panginoon na kahit po siya ay tahimik, meron siyang ginagawa. Tatahimik, minsan nga po, minsan na expression, tahimik ko, pero meron palang ginagawa. May expression niya sa mga, lalo na sa nag-aaral, tahimik lang yan, pero may ginagawa yan. Ganun din sa Panginoon mga kapatid, God is silent, but why? So yun po yung ating pag-aaralan sa magang ito. God is silent, but why? Because we don't, number one, dito tayo sa Psalm. Usap po natin sa Psalm chapter 66 verse 18. God is silent, but why? Because we don't examine our life. Minsan kasi hindi natin i-examine o sinusuri ang ating buhay, kaya ang Diyos ay silent. Sinusuri mo ba ang buhay mo sa Diyos? Kung bakit tahimik ang Panginoon sa buhay mo? Kung bakit kala mo ang Panginoon ay walang ginagawa? Meron. Merong ginagawa ang Panginoon. Tahimik man ang Panginoon, meron siyang ginagawa. So, kailangan we must examine ourselves, our life, because meron tinatawag na kulang tayo. Mayroong pagkukulang tayo. Meron tayong kailangan iayos sa ating buhay. We must examine our life sapagkat meron tayong nakikita na meron tayong pagkukulang sa ating buhay. Kaya God is silent. But why? Because of our life, no? Na kung saan hindi tama. Tama ba ang buhay mo? Sa about time, examine our life. Examine your life. Tama ba ang buhay mo bilang Kristiyano? Examine your life. Examine my life. Yes. Examine your life. Amen. Suriin mo ang buhay mo. Suriin ko ang buhay ko. Suriin natin ang buhay natin. Kaya Diyos ay silent. We must examine our life. Psalm 66 verse 18. Basahin po natin. Psalm 66 verse 18. Sabi dito, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not heal me. Kapatid, kung may iniquity
tayo sa ating buhay, Kristiyano, the Lord will not hear you. The Lord will not hear me. Kaya kailangan mga kapatid, pansinin natin ang ating sarili, suriin natin ito, sapagkat may mga oras sa buhay natin na kailangan natin isuko yung kasalanan na meron tayo. We must surrender our life because meron tayong nagawang kasalanan sa Kanya. Kailangan po mga kapatid. Kaya akala mo, iniisip ko, wala nang pagkilos ang Diyos sa buhay mo, sapagkat meron palang tama ikaw sa Panginoon. May tama ako sa Panginoon. May tama ka sa Panginoon. May tama tayo sa Panginoon. No? Meron tayong hindi nagawang maganda, kaya itong sarili natin, no? Kailangan nating ayusin. Kailangan natin ipaayos yung buhay natin. No? So kailangan po dito, if I regard iniquity, kung ikaw ay may iniquity in your heart, kailangan ibigay mo na sa Panginoon yung iniquity. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 19, we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa iyo sa lahat ng iyo at sa lahat ng nating mga kasalanan. Mga kapatid, tayo po ay nagkakasala araw-araw. Amen. Right? Amen. Walang perfectong tao. Walang perfectong Kristiyano. Walang perfectong church. Pero salamat, may perfecto tayong Diyos at meron tayong perfectong salita ng Diyos. At salamat, ang Diyos natin nagpapatawad ng kasalanan. Kailangan lang natin examine our life. Because we don't examine our life, mga kapatid, na alam natin na may kasalanan na tayo sa Panginoon, ayaw pa natin isuko yung kasalanan natin sa Diyos. Amen. Mga kapatid, yun po ang nais ng Panginoon. Kaya iniisip mo, silent ang Panginoon, nagtatanong ka, but why? Maraming Kristiyano, mga kapatid, kala nila, wala nang ginagawa ang Panginoon sa buhay nila. No? Iniisip nila, kala nila hindi na kumikilos ng Diyos sa buhay nila. Pero wrong, mga kapatid. Kasi meron lang dapat examine sa ating mga buhay. Sa ating mga sarili. So, God is silent, but why? Because we don't examine our life. You must examine your life. I must examine my life. We must examine our life. Kailangan po yun. No? Begin by asking yourself, anong nais ng Panginoon? Umpisa mong tanongin yung sarili mo, ano ba yung pagkukulang ko, Panginoon? Kung bakit ganito yung nangyayari sa aking buhay? Tanongin mo yung sarili mo, tanongin ko yung sarili ko, tanongin natin yung mga sarili natin. No? Umpisa natin sa pagtatanong, Panginoon, ano ba yung aking pagkukulang sa iyo? Suriin natin yung sarili natin, ano ba yung mga pagkukulang natin sa Panginoon. Kaya yung ating mga prayer, hindi natutupad, hindi nangyayari, may iniquity tayo. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kailangan we must examine your life, we must examine my life, we must examine our life para yung ating mga prayer masagot ng Panginoon. Kaya hindi sumasagot ng Panginoon. Kaya akala natin God is silent. Yung pala, meron tayong iniquity. Kasalanan tayo na dapat natin hinang tawad sa Kanya. O, umpisa natin tanongin yung ating buhay, ang sarili natin. By asking, Panginoon, ano po yung aking kasalanan po sa inyo? Remind niyo po sa akin, paalala niyo po sa akin. Gusto ko po na mahingi ko ng tawad sa inyo sa araw na ito upang ang mga panalangin ko ay sagutin niyo. Sapagkat sinabi niyo po dito, pag may kasalanan ako, hindi niyo sasagutin. If I regard iniquity in my heart, you will not hear me.
So kailangan ko po yung kasalanan aking nga pong hindi na isusuko sa inyo, hindi ko nahingi ng tawad sa inyo. Mahingi ko na ng tawad, may suko ko ng aking mga kasalanan para ang aking mga panalangin ay sagutin ng Panginoon. Amen. Yun pong nais ng Panginoon. Examine your life. Examine my life. Kaya kailangan po natin examine ang ating buhay. No? Sa tuwing tayo po ay mananalangin, na-examine na ba natin ang Panginoon, ang ating buhay sa Panginoon? Kailangan po natin, is there unconfessed sin in my life? Meron bang kasalanan tayo na hindi natin nahingi ng tawad? Ask yourself, ask myself, is there anything? Kailangan po yung mga kapatid. Kamisan alam niyo po mga kapatid, may nangyayari sa atin na hindi maganda kasi meron tayong kasalanan na hindi sinusuko. Kailangan po natin suko. Lahat tayo dito merong kasalanan na dapat natin hindi itago. Hindi itago. Dapat isuko. Kaya isip mo, bakit ang tagal ko na nanalangin, Panginoon? Hindi po pa rin sinasagot yung panalangin ko. Yung pala, meron kang kasalanan na hindi mo na isusuko pa sa Panginoon. Kailangan mo isuko na ngayon. Examine yourself. Examine your life. Ha? Kaya nababanggit mo, God is silent. Bakit tayo hindi ang Panginoon sa buhay ko? But why? Examine, number one. Examine your life. My life. Our life. No? Hindi lang kayo, pati buhay ko rin. Examine ko sarili ko. Bawat isa sa atin, kailangan suriin natin ang lahat ng ating buhay. Bawat isa sa atin dito, suriin mo ang buhay mo, suriin ko ang buhay ko, suriin natin ang bawat buhay natin. Amen? Kailangan po, anyone! Tapos sasabihin mo, I love more than I love. No? Isa kasi nangyayari, yung love natin is more than God. Pag-ibig natin, mas mahalaga, mas higit pa sa Panginoon. Yung pag-ibig natin sa sarili natin, pag-ibig natin sa ating trabaho, pag-ibig natin sa pamilya, pag-ibig natin sa negosyo, pag-ibig natin sa eskwelahan, pag-ibig natin sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, more than God. So we must examine our life. Sino ba ang mas priority mo para ibigin natin? Panginoon. Mahalin mo at mahalin natin ang Panginoon. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil mahal natin ang Diyos. Huh? So number one, God is silent. But why? May pagtatanong. Bakit kaya tahimik ang Panginoon sa buhay ko? Huh? Because we don't examine your life, our life. Number two, dito na tayo sa number 2. Job chapter 2, verse number 10. Dito tayo sa Job chapter 2. Job chapter 2, verse number 10. Ito po yung dumating yung permission ni Satan gets permission to try Job. Ito na po yung si Job ay na-survive po siya. Nagkaroon po ng survivor po si Job dito, yung pangalawang test sa kanya ni Satan. Nagkaroon ng permission si Satan na may mangyari sa kanyang pamilya kay Job, may mangyari sa kabuhayan ng pamilya ni Job, at may mangyari sa buhay ni Job. Alam naman natin, namatay yung kanyang 10 anak. Alam naman natin yung kabuhayan niya na nawala sa isang iglap. At kaya makikita po natin, pero salamat, hindi po nanaig yun sa buhay ni Job. Hindi po niya sinisi ang Panginoon. Hindi po niya inisip na
ang Diyos ay silent na sa kanya. No? Natahimik na ang Diyos sa buhay niya. No! May ginagawa ang Panginoon kahit tahimik po siya. Verse number 10. No? Bisa mo muna sa verse 8. And he took him, no? Job chapter 2, verse number 10. Verse number 8. And he took him a posture to scrape himself with chapter 2, no? Verse number 8. And he sat down among the ashes, then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God! Ano pa sinabi? And died. Mga kapatid, sinabi niya ng kanyang asawa, mga kapatid, yung integrity mo pa bang isipin mo? Sa mga nangyari sa buhay mong yan, yung asawa niya nagsasalita, no? Curse God and die. Verse number 10. But he said unto her, sinabi niya sa kanyang asawa, Thou speakest as one of the foolish women. Speak it. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? No? May pagtatanong po dito si Job. No? Tayo po ba? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Yung evil na ito, mga kapatid, dumarating yung mga pangit sa buhay ng Kristiyano, pero makikita po natin, yan po ay yung Christian suffering. Dumarating din po yan. No? Na mayroong paghihirap sa buhay ng Kristiyano. No? Sa buhay ni Job, dumating yan sa buhay niya, yung Christian suffering niya. So hindi mo may tatago, hindi natin pwede itong takasan. Ito po ay nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Kaya may pagtatanong siya dito, shall we receive good at the hand of God? Tayo ba ay makakatanggap lang sa kamay ng Panginoon sa mga bagay na mabubuti? Hindi, pati sa evil, pati sa mga bagay na hindi maganda. Dumating sa buhay mo, marami kang blessing na dumating sa buhay mo, naging maayos ang buhay mo. Nang dumating ang hindi magandang sa buhay mo, i-curse mo na ba ang Panginoon? Ano mo na ba? Sisisihin mo na ba ang Panginoon? Magko-complain ka na ba sa Panginoon? Magre-reklamo na ba tayo sa Panginoon pagka meron ng dumating na hindi maganda sa buhay natin? Si Job, hindi po niya ginawa yun. Amen. Amen. Ang kapatid, kaya nga po sinabi siya po ay perfect and righteous sa harapan ng Panginoon. At issue with evil. Ayaw niya gumawa ng masama. Pero minsan may mga Kristiyano, mga kapatid, dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, gumagawa ng masama na. Sinisisi na ang Panginoon. Lumalayo na sa sentro ng kalooban ng Diyos. Ayaw nang sundin yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Nagbabackslide na, lumalayo na sa presensya ng Panginoon. Amen. Wala na yung kasiyahan sa kanyang buhay. Ba napag-aralan po natin, pagka ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Panginoon, masaya ka. Happy is he na nakakaranas ng suffering ng Panginoon. Pag ikaw ay nakaranas ng Christian suffering, mas masaya ka. Nasa Bible po yan, tingnan po natin. No? Saan po natin? Ibasahin po natin sa Peter. First Peter 1:7. Sabi dito, 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth. Mga pagsubok po, yung trial of faith, being much more precious than of gold, mas matindi pa yan sa, yung nararanasan mong hirap sa buhay, mga affliction, mga trials, pagsubok, yan ay sabi, much more precious than of gold that perisheth. No? Na nasisira. Though it be
tried with fire might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pero pagdating sa harapan ng Panginoon, yan po yung trials and affliction mo na naranasan ngayon, yan ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Okay? Tingnan niyo po sa verse number, dito sa verse number chapter 2, verse 20-21. Chapter 2, verse 20-21. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Tingnan niyo po, katanggap-tanggap pa. Pag ikaw at ako dumaan sa mga suffering, mga kapatid, binibigyan tayo ng pasensya ng Panginoon at katanggap-tanggap pa ito sa harapan ng Diyos. No? Sinasanay tayo na humaba yung pasensya natin. Pero yung unbeliever tayo, unsaved tayo, ano nangyayari sa ating buhay? Wala tayong patience. Laging mainit ang ulo natin. Lalo na pag wala kang pera. Sigaw ka ng sigaw. No? Galit ka sa mga taong nasa paligid mo pag wala kang pera. Pero salamat kung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, binigyan ka ng patience ng Panginoon. Nagkaroon ng transformation sa buhay mo. Ikaw ay in Christ, nasa Panginoon ka na, born again ka na, binigyan ka na po ng patience ng Panginoon. Sabi niya, no? And you take it patiently, this is acceptable with God. No? Kita po natin yung suffer for it, no? Pero nagkakaroon ka ng suffer, pero sa kabila noon, binigyan ka ng patience ng Panginoon sa suffering na meron ka at nag-glorify, naluwalhati at acceptable ang Panginoon sa buhay mo. Sa naranasan natin. Okay? Ano pa sabi diyan sa chapter 3 verse 14? Chapter 3 verse 14. Ang sabi chapter 3 verse 14, but and if ye suffer for righteous sake, ito yung makikita natin, happy are ye. Makita niyo po yung verse 14, magiging masaya ka ba kung ikaw ay nakakaranas ng suffering sa buhay mo? Happy are ye! Masaya ka sapagkat binigyan ka na ng patience ng Panginoon, naging acceptable sa Kanya, at naging masaya ka sa harapan ng Panginoon. Happy are ye. Yan po makita natin, oh, happy ikaw. Hindi ka magiging, pagka may nakakaranas tayo ng suffering o hirap sa buhay, no? Mas binibigyan tayo ng kasiyahan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans 8:28, no? Ano po do? All things work together for our good. To them that love God, to them that who are the called according to His purpose. Yung bad things and good things na pinagsama na naranasan natin sa buhay, ito, nagbibigay sa atin ng patience, acceptable sa Panginoon, at yung suffering na yan ay magbibigay sa atin happiness. Amen. Happiness. Amen. Kasiyahan, mga kapatid, ang naidudulot po ng suffering. Ito yung nangyari po kay Job, nang binasa natin. Kine-curse na siya. No, sabi ng asawa niya, i-curse mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero yung ba ang ginawa ni Job sa ating Panginoon? Kaya nga sa verse number 21 ng Job chapter 1 verse 21, naked came out of my mother's womb. Naked I returned, neither the Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Sabi sa Job chapter 1 verse 21, blessed be the name of the Lord. Mas binibless pa niya. Binibless niya ang Panginoon sa nangyayari sa kanyang buhay. Amen. No? Mas lalo niya pinapasalamatan ng Panginoon sa nangyayari sa kanyang buhay. Tayo kaya, pagka ganun sa buhay na sa nangyari kay Job, maranasan natin, mas lalo ba tayo magiging malapit sa Panginoon? Amen. Mas lalo ba tayo dapat magpasalamat sa Kanya? Amen. Mas lalo dapat, mga kapatid. Kasi pinadaan tayo sa mga bagay na kung saan makakayanan natin sa tulong at awa biyaya ng Panginoon yung mga bagay na yun. Yung mga suffering na mga bagay na nangyari sa atin, pinadaan tayo ng Panginoon kasi kaya natin sa tulong, biyaya at awa ng Diyos. Amen po. Pinadaan tayo doon. No? Bakit? Alam niya eh. God is all-knowing God. Yep. Tama? Ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Kung bakit ikaw nakakaranas ng mga affliction, suffering, trouble sa iyong buhay, alam niya na kaya
Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen po. Kaya natin mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Diyos. Kung sa atin lang, wala talaga tayong magagawa. Yes. Kaya si Job, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Biniles pa niya ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Yun po ang sinabi niya. Blessed be the name of the Lord. Huh? Nagpuri pa siya sa Panginoon. Nagpasalamat pa siya sa Panginoon. Inawitan pa niya ang Panginoon. Blessed be the name. Di ba? Awitin yun. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Dumating kaya sa... Tingnan niyo po, si Paul and Silas, nung sila'y nakulong, no? Ano ang ginawa po nila? They are sing and praises to God. Yes. Sa kabila ng sila'y nakulong sa jail. Pag dumating kaya ikaw, may mangyari sa buhay mo na hindi maganda, aawit ka pa ba sa Panginoon? Amen. Magpupuri ka pa ba sa Panginoon? Amen. At sasabihin mo, blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Mas maganda gawin natin yung ginawa ng mga ito. Sila Job, si Paul and Silas, no? Na hindi nila inilantana, na sila kahit na nakakulong, nagpapasalamat sila sa Panginoon, umaawi sila sa Panginoon, at sinasabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Amen. How about you? Ano kaya sasabihin mo pag dumating yung malaking pagsubok sa buhay mo? Thank you, Lord. Diba? Ang ganda pakinggan. Thank you, Lord. Amen. Hindi mo sisisihin, hindi ka magiging kritiko sa Panginoon. Hindi mo i-criticize ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. At lalo ka magpasalamat. At happy is He, sabi niya sa verse 14, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 14, no, dumaan yung mga suffering sa buhay ng isang tao, ng Kristiyano, sabi dito, happy are ye. Yep. Masaya dapat. Hindi pag dumating yung suffering sa buhay mo, problema. Di ka maipinta yung mukha natin. Pasan ko na ang daigdig, Sharon Cuneta. Ano ba dapat tayo? Huh? Tapos nakaka-apekto na, hindi ka naaatin ng pananambahan. Dahil kasi, naging bugdutin ka na. Nagkaroon ka lang ng, na-experience mo yung suffering. Hindi ka na magkukumit sa Panginoon. Hindi ka na mag-dedicate ng iyong sarili. Hindi mo na isusurrender ang buhay mo para maglingkod sa Panginoon. Kasi dumating yung mga suffering sa buhay mo. Pero mga kapatid, sila Job, mas malalaking dagok ng buhay sa kanila dumating kaysa sa atin. Mas matitindi yung nangyari sa buhay ng mga ito kumpara sa atin, mga kapatid. Pero hindi po sila umalis sa sentro ng kalooban ng Diyos. Mas lalo silang naging malapit sa Diyos. Mas lalo nila sinabi sa Panginoon, blessed be the name of the Lord. Amen. No? Mas lalo silang nagpananalangin sa Panginoon. Yung iba, pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, hindi na nagpipray. Tumitigil na mag-pray. Tinatamad na mag-pray. Ayaw na mag-pray. Dumating lang yung suffering. Pagsubok sa buhay. Hindi na atin ang prayer meeting. Hindi na atin ang dawn prayer meeting. Hindi na atin, no? Ng worship service. Bakit mga kapatid? Nangyari? Sumuko ka na? Ang Panginoon, si Jesus Christ hindi sumuko sa krus ng Kalbaryo. Matapos lang niya sabihin na it is finished. Para sabihin sa iyo, tapos na, tinubos na kita sa iyo mga kasalanan. Hindi ako nagreklamo sa aking ginawa sa krus, pero tayo nagreklamo tayo sa Kanya. Huwag po tayo magreklamo. Dumarating sa ating buhay, kala natin wala nang katapusan. No? Anak, mga anak. Okay, mga anak. Kala natin wala nang ending. No! Ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, masayang tunay, hindi po palagi, ang buhay ng Kristiyano, hindi po palaging mahirap ang buhay. Hindi po palaging malungkot ang buhay. Hindi po masama palaging nangyayari sa buhay natin. Masayang tunay din po ang buhay ng Kristiyano. Happy are ye! Happy are ye, mga kapatid. No? Chapter 4, basahin natin, chapter 4. No? Verse number 16. Ano po sabi na sa 16?
Yet, if any man suffer, take note, as a Christian, tayo yun, or as a busybody in other men, sabi niya, no? Let him not be ashamed. No? Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Amen? So, makita po natin, hindi tayo dapat mahiya. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay mapapasa atin. Mapapasa yung kaluwalhatian ng Panginoon, maluluwalhatian pa, mapapasa Kanya, no? Sabi niya, no? Let Him be glorified God on His behalf sa atin. Maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Pag tayo po ay nakakaranas ng suffering, sino naluluwalhati? Dahil palagi mong sinasabi, Panginoon, palagi ka lumalapit sa Panginoon, niluluhod mo sa Panginoon, palagi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga si Sister Edna, palagi tayong magpasalamat. Sino maluluwalhati in our behalf? Panginoon. Amen. No? Siya maluluwalhati sa ating behalf. Kasi palagi mong sinasambit ang ginawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kabutihan sa buhay mo, naluluwalhati ang Diyos. Kuha niyo po, kung mga maraming suffering yan, take it. At pagka yan po ay binigay natin sa Panginoon yung suffering, yung hirap ng ating naranasan sa ating buhay dito sa mundo, binigay natin cast thy burden upon the Lord, no? Ikinas natin, inalagat natin sa Kanya. Sino ang magdadala na ngayon ng mga problema? Siya na. Amen. At tayo, magiging yung ating pasanin, maluwag na. Magaang na. Kasi binigay na natin yung problema sa Kanya. O sino kayo na maluluwalhati? Ang Panginoon. Kasi nakita ng mga tao yung mga problemang malalaki na kaya mo sa buhay mo dahil sa tulong, biyaya, at awa ng Diyos. Yan po yung makikita po natin, yung suffering, affliction, troubles, testing, trials, lahat po yan. No? Chapter 5, dito tayo sa chapter 5. Verse number 10. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse number 10? But the God of all grace, tingnan po ang Diyos ng kahabagan, no? Who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He had suffered, pagkatapos na ikaw ay maghirap, away, take note, pansamantala, no? Panandalian lamang yung hirap dito sa mundo. Isang araw sa langit ka na pupunta. Isang araw kasama na natin ang Panginoon. Dito lang po yan. It won't be long. Amen. Hindi na magtatagal mga kapatid, kukunin na tayo ng Panginoon. It won't be long. It may be sweet. No? Sandali lang po yan. Sinabi, for a while, sabi sa verse number 10. No? Make you perfect. Hello? Yes. Make you perfect. Magiging perfect na tayo sa harapan. Establish you, patitibayin tayo ng Panginoon. Strengthening you, palalakasin tayo ng Panginoon. And settle you. Yan ang pangako ng Diyos. Pinatitibay ka niya dito sa pananampalataya mo sa Kanya, sa ating Panginoon. Pinatitibay tayo. No? Perfect, establish you, strengthen you, settle you. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Basta yung suffering, mga kapatid, for a while. No? Sa panandalian lang po yan, pansamantala lang po yan. Hindi po yan pang matagalan yung naranasan mo ngayon na suffering, affliction, trouble, trials, and testing. Mga bagay na yan. Sandali lang po yan. Ang maganda, magpatuloy tayo sa Panginoon. Okay? So point number 2, God is silent. But why? Number 1, because we don't examine your life, our life. Number 2, because we don't accept God's authority. Yung authority, mga kapatid, yung authority, yung kanya nga pong, pag sinabing authority, yung kakayahan. Isa po yung kakayahan ng Panginoon, minamalit natin. Nawawala na yung tinatawag na God is omnipotent. Alam niyo po ba ang nature ng isang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan. God is omnipresent. Palaging present ang Panginoon. God is omniscient. Palaging siya'y matalino.
Yun ang karakter ng ating Panginoon. Kaya yung authority, mga kapatid, yung kakayahan ng Panginoon dito also means actively trusting God, realizing He is in control and can be trusted. Ang Diyos po natin, ang nagkukontrol. At siya lamang ang pagtitiwalaan mo. Wala nang iba. Siya lamang po ang may control ng lahat ng bagay dito sa mundo. Tingnan nyo, bakit po binigyan ng permiso ng Diyos si Satan? Bakit pa siya nagsalita sa ating Panginoon? No? Hindi niya kaya kasing gawin yung bagay kay Job kung walang permiso sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang mayroong kakayahan. No? So, na yung authority. Makikita natin, accept God's authority. Minsan mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, inamalit natin yung kakayahan ng Diyos. Hindi natin tinatanggap yung authority ng Diyos natin. Yung iba ang authority na pinagkukuhanan natin ng lakas. No? Mas dumidepende pa tayo sa authority din ng tao kaysa authority ng Diyos. So point number 2, God is silent. But why? Because we don't accept God's authority. Tingnan niyo po, sa buhay po ni Job, yung authority, pinagkatiwala niya sa Panginoon ang buhay niya. No? Pinagkatiwala niya doon sa Job, chapter 2, verse number 10. How about you? Kailan mo ipagkakatiwala ang buhay mo sa Panginoon? Eh paano kung ikay mamamatay, kung ikay mamatay na sa araw na ito? Sayang lang. Yung pagkakataon, yung authority, hindi mo na ibinigay para sa Panginoon. Binigay mo lang sa tao. Accept God's authority, mga kapatid. Ha? Job 13 verse 15. Basahin po natin, Job. Job 13. Isa kasi yung kakayahan ng ating Diyos, hindi natin pinapahalagan. No? Wala na yung pagpapahalaga ng Kristiyano sa kakayahan o authority ng Diyos. Job chapter 13. Ano po ang sabi ng Bible sa Job? Chapter 13 verse number 15. Sabi po dito, though He slay me, yet will I trust in Him. But I will maintain my own ways before Him. Hello? Ang ganda po na sinabi ni Job, mga kapatid. Though He slay me, ano man yung mga nangyari sa akin, sa buhay kong ito, nakaranas man ako ng pagsubok sa buhay, sabi ni po ni Job, yet I will trust in Him. Amen. Ako'y magtitiwala, patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Sabi niya sa verse number 15, but I will maintain my own ways before Him. No? I-maintain niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Yun ang dapat po natin bigyan pansin, mga kapatid. We must accept God's authority. Kaya yung binasa po natin sa verse, nakikita natin sa Job chapter 37, lahat, marami po siyang ginawa. No? Lahat ng verses na yun, makikita niyo po kung gaano makapangyarihan yung authority ng Panginoon natin. Ganun na lamang po. Sa verse 1 to verse 24. No? God gave Satan permission to do these things in Job's life. No? Pero to the point, God released His control. To the point na ang Diyos ang may control ng kanyang buhay. Hindi nga niya kayang patayin si Job kasi ang buhay ni Job ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Panginoon. Kahit ikaw, kapatid, hindi ka kayang kunin ni Satan yung buhay mo kasi yung buhay mo ay hawak ng Panginoon. God's authority. No? Kailangan maging acceptable ang ating pong mga sarili. Accept God's authority. Tanggapin natin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kapangyarihan niya. Okay? So point number 2, accept God's authority. Number 3, dito na tayo. God is silence,
But why? Examine our life. Number 2, accept God's authority. Number 3, dito na tayo sa number 3. Listen to what God is saying. Listen to what God is saying. Ha? Na makikita po natin yung makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Minsan ang Kristyano nakikinig sa sinasabi lang ng tao. Pero sa sinasabi ng Diyos, ayaw makinig. Nakakalungkot po, minsan po nangyayari po yan. Alam nyo may isang hari, I think si King Asa, mas pinaniwalaan niyang makinig sa tao kaysa Diyos. Sa Chronicles po yata yung makita po natin. Pero anong makikita po natin? Mas pinaniwalaan niya yung tao kaysa Diyos. Mas dumepende siya sa tao kaysa Diyos. Ang kapatid, nais ng Panginoon, ikaw at ako, listen to what God says. Makinig tayo kung ano yung sinasabi ng Diyos natin. Ang salita ng Diyos natin. No? Remember that He, yung word na He, balik tayo sa Job 37. Hindi tayo lalayo doon. Hindi man tayo lumalayo doon. Job 37. Mapansin niyo po yung ating text, no? Na sinabi dito sa chapter 37, no? Verse number 2. Hear attentively the noise of His voice, no? And the sound that goeth out of His mouth. So we must accept, no? We must listen to what God is saying. So yung makikinig ka dapat. We must listen kung ano sinasabi ng Panginoon, ng Diyos natin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hear attentively. Tingnan niyo po, makinig ng attentively. No? The noise of His voice. No? Yung kanyang mga salita. And the sound that goeth out of His mouth. Sinasabi ng kanyang mouth. No? Kanyang mga bibig. Ng kanyang bibig. He directed it under the whole heaven and His lighting unto the ends of the earth. No? After it a voice roared, He thundered with the voice of His excellency. He will not stay them when His voice is heard. So makita po natin, every time mga kapatid, nakikita natin yung voice, we must hear attentively. No? Remember that He is in a constant state of communication. Every time mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Makinig tayo kung ano sinasabi ng kanyang mouth, ng kanyang salita. Mag-pray ka, makinig ka sa salita ng Panginoon. Pag nagbasa ka, doon ka makinig. Pag tayo nagbabasa ng Bible, kailangan nandun yung pakikinig natin. Focus. Yes, focus natin doon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Listen to what God is saying. As you read the Bible, ask God to speak to you through the Holy Spirit. Tama? Who is live inside of you. No? After verses of a scripture can have new significance in the light of the correct problems you are facing. Mga kapatid, ito po kasi pag tayo nagbabasa, yung Holy Spirit mangungusap sa atin, ipapakita sa atin, ipapaalam sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Kaya nga yung Holy Spirit, siya yung teacher natin. Siya yung comforter natin. No? Kung teacher siya, comforter siya, siya yung nagtuturo at siya yung nag-aalib. No? Siya yung nagbibigay ng karunungan. So tayo po ay titawag dito, maunawaan natin yung binabasa natin through the guidance of the Holy Spirit. Through the guidance of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-guide, nag-lead sa atin para malaman natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Naintindihan natin ito. At i-apply ngayon natin ito sa ating buhay. Okay? So, point number 3, God is silent, but why? Because we don't listen to what God is saying.
No? We don't listen. Kailangan makinig po tayo. Kaya sabi niya, hear attentively. Hey. No? Hear attentively. Nakapokus dapat. Attentive. Ibig sabihin, yung utak natin, isip natin, talagang nakapokus sa salita ng Diyos. Amen. Hindi kung ano-ano ang iniisip mo. Ano yung ulam namin mamaya? Ano yung gagawin namin pagkatapos ng church service? Hindi ka pa nakikinig, iba na kagad ang nasa isip mo. Ano pa nag-message? Dapat ang una mong isipin, yung makinig ka ng salita ng Diyos, mag-focus attentively, no? Ang sabi ng Panginoon, no? Hear attentively sa verse number 2. Okay? So listen to what God says. No? Listen to what God is saying. So point number 3, dito tayo sa point number 4. God is silent, but why? Because we don't examine ourselves, our life. Number 2, we don't accept God's authority. Number 3, we don't listen Listen to what God is saying. Number 4, because we don't recognize that silence can be intimidating. Ano po yung ibig sabihin ng pastor na can be intimidating? No? Yung close relationship. Silence can also be a sign of God's trust in you. Meaning mga kapatid, yung silence, pagka ang Diyos ay tahimik, kala natin wala siyang ginagawa sa ating buhay, makita po natin, is a sign that God trusts in you. Meaning, na ang Diyos ay nagtitiwala sa iyo. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, yung Kanyang pagiging silent niya, nagtitiwala siya sa iyo. No? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. So, nagtitiwala rin ang Diyos sa atin. Tama? Yun ang ibig sabihin, minsan ng silent. Silent, no? John 11 verse 6. Usahan natin, John 11 verse 6. Ano po sabi ng John 11 verse 6? Kaya may pagkakataon, silent ang Panginoon. Kasi tiwala na sa iyo eh. Kung ikaw at ako, nagtitiwala na sa Panginoon, tiwala na sa iyo ang Panginoon. Nagtiwala ka sa Kanya eh. So, meron din po siya pagtitiwala sa atin. John 11:26. Tama po? Sabi po dito sa John 11:26, and whatsoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No? And whosoever liveth, no? And believeth in me. No? Ang nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Yung mga nabubuhay na nagtitiwala sa Kanya shall never die. Kaya nga, yung sa ating pinag-aaralan, born twice, die once. No? Kaya sinabi dito, believe it in me shall never die. Sa pangalawang pagkakataon, believest thou this. No? We are born twice, die once. Kaya sabi po dito, believe it in me shall never die. Believest thou this? Okay? Bakit mga kapatid, i-recognize natin na yung relationship, close relationship natin sa Panginoon can be intimate. No? Silence can be sign of intimacy. No? Yun ang ibig sabihin nyo, yung magkakaroon po ng intimacy sa ating buhay Kristiyano, close relationship sa ating Panginoon, intimacy sa Kanya. Yun po yung sign. Lalo tayo nagiging malapit kasi may tiwala siya sa atin eh. May tiwala tayo sa Kanya, at the same time, siya naman may tiwala sa iyo, sa akin. Okay? Yun po yung close relationship. May intimacy. May close relationship. Signs of trust. God's trust on you. No? In you. Kaya pag meron na siya tiwala sa iyo, kaya malaking bagay yung tiwala niya, huwag natin sirain. Amen. Kasi minsan ang Kristiyano, yung tiwala ng Diyos, sinisira. Parang ganito po mga kapatid, pagka meron pong ina-assign sa inyo ang pastor, may tiwala ang pastor sa inyo. Huwag niyo rin po sirain pag meron binigay na
responsibility. Kasi may tiwala ang pastor. Yes. May tiwala ang Diyos sa atin, huwag natin sirahan yung ating yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kailangan natin yan yun. Bibigay. Bibigay na. No? Yan natin yung pagtitiwala ng Diyos sa atin. Treasure natin yun. Yeah. Yung pagtitiwala ng Panginoon sa iyo, sa akin. Treasure mo. Lord, itong binigay mo sa akin ministry, kasi binigay mo sa akin to dahil nagtiwala ka sa akin. Iti-treasure ko to. No? Aalagaan ko ito, mamahalin ko ito. No? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa ministry na pinagkatiwala mo sa akin. No? Sapagkat may tiwala ka sa akin, kaya mo binigay sa akin ang ministry mo. Kailangan po natin i-treasure kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. No? So makita po natin, recognize that silence can be intimate. No? Close relationship. And the last, mga kapatid, dito tayo sa panglima. God is silent, but why? Number one, examine ourselves. We don't examine ourselves. We don't accept God's authority. Number three, we don't listen to what God is saying. Number four, we don't recognize that silence can be intimate. No? Yung close relationship. And the last, God is silent, but why? Because we don't keep talking to God. Keep talking to God. Kaya ang Diyos ay tahimik kasi hindi ka naman nagpipray sa Kanya. Minsan po tayo mga kapatid, kaya wala siyang ginagawa sa ating panalangin kasi hindi naman tayo humiling sa Kanya. No? Hindi ka kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 7, ask. Yep. Yung ask na yung prayer yun. And it shall be given. Seek and it shall find. Knock and it shall be open unto you. So kailangan tayo ay humingi ng mag-pray tayo sa Kanya, mag-ask tayo sa Kanya, at para tayo ay makasusumpong. Sasagutin niya tayo. So, panglimang punto, no? God is silent, but why? Because we don't talking, no? We don't keep talking to God. We don't keep talking to God. Mga kapatid, hindi tayo nakikipag-communicate sa Diyos. Hindi tayo nagpipray sa Diyos. Ayaw natin makipag-usap sa Panginoon. Hinatamad na tayo makipag-usap sa Panginoon. Kaya makikita po natin, kaya isip natin ang Diyos ay tahimik, walang ginagawa. Kala natin wala siyang ginagawa, pero meron. Amen. Kaya nag-iisip na tayo ng hindi maganda. Bakit ganito, Panginoon, ang buhay ko? Kung kailan ako naging Kristiyano, wala nang nangyayari sa buhay ko. Kala mo lang. Kala mo, pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi, kasi hindi ka nagpipray. Yeah. Oh, we don't keep talking to God. Kailangan mag-talk tayo sa Diyos. Mag-pray tayo sa Panginoon. Nagpe-pray pa ba tayo pagka alas 8 ng gabi, mga kapatid? Hindi pa. Yung ating prayer habit, ginagawa pa ba natin? Pagka prayer meeting, mga kapatid, umaating ka pa ba sa prayer meeting? Kailangan po. Kailangan po natin ng prayer meeting sa ating buhay. Napag-aralan nga natin yung why prayer meeting is important. Bakit ang prayer meeting ay importante? Kailangan po yun, importante ang prayer meeting. Amen. Kung ang Panginoon natin pumupunta sa templo para mag-prayer meeting eh. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Tayo pa kaya? So mahalaga ang prayer meeting. Pakikipag-usap natin yung pakikipag-communicate natin sa Panginoon. So we must keep praying, keep talking, no? To God. So point number 5, makita po natin. No? God is silent, but why we don't keep talking to God? We don't keep talking to God. No? Just because God seems silent does not mean you should doubt Him. No?
Pagka silent pa ang Panginoon, ibig sabihin, hindi ka na, magdududa ka na sa Panginoon. No, sir. Minsan ang Kristiyano, pag, ay, wala, parang hindi ko nakikita expect na napipil ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Kala mo lang. No? Minsan iniisip natin, wala na ang pagkilos ang Panginoon sa buhay natin. Kala lang natin yung kaya nagdududa na tayo. No? Nagdadalawang isip na tayo. Nagkakaroon na tayo ng mga negatibong pag-iisip. Kala natin wala na nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano. At kala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon dahil hindi na tayo kala natin God silent, hindi na tayo pinakikinggan sa ating mga salita, sa ating mga prayer requests. Take note mga kapatid, huwag mo natin isipin yun. Amen. God is silent does not mean you should doubt Him. No? Pagka ang Diyos ay tahimik, hindi ibig sabihin, magdududa ka na sa Kanya. Magdududa ka pa sa Panginoon kung hindi ka sinasagot ng Panginoon itong buwan. Eh meron pa naman susunod na buwan. Right. Eh meron susunod pa naman na araw. Ganun ba dapat ang magiging response natin, isip natin? Panginoon, nagdududa ako sa sa nangyayari sa buhay ko. Bakit gano'n? Dati naman, hindi ganito. Maaaring examine yourself. Amen. Baka hindi ka pa talaga Kristiyano. Baka hindi ka pa talaga ligtas. Examine mo ang sarili mo. Examine your life. Number 1, number 2, accept God's authority. Hindi mo ba tinatanggap yung kakayahan ng Panginoon? Number 3, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, sa kanyang mga sinasabi. Number 4, you not recognize yung kanyang pagiging silence ay yung close relationship. And the last, hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos. Hindi ka na nagpipray. Ano po ang sabi ng amin? Ay keep yung isa merong awit din, pray in the morning, pray in nananalangin siya sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Araw-araw nagpipray siya. Diba sabi, pray in the morning. Ang ganda po ng awit din yan nandito sa song na yan. No? Kalimutan ko lang yung kanta, pero sabi doon, sabi din yan, pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the evening. No? Manalangin. Si Daniel, 3 times po siya nagpipray. Diba? So nagpipray po siya 3 times a day. Okay? So, 3 beses po nag-pray po si Daniel, 3 times a day. Ikaw, kapatid, tanongin kita, Sa basis lang. papatuloy ka ba sa panalangin sa Panginoon? Kailangan makita po natin ang kahalagahan po ng panalangin. Keep talking to God. Keep talking to God. No? Hindi, ito na ang magiging way para hindi ka magduda sa Panginoon. Kasi pagka hindi ka na nagtutok sa Diyos, hindi ka na nagpe-pray, pagdududahan mo na ang Panginoon. Mawawalan ka na sa loob. Totoo po yan. Mawawalan ka ng gana mag-pray. Pagka hinihinto mo na yung panalangin mo sa Panginoon. Hindi ka na luluhod na dati mo namang ginagawa lumuhod sa Panginoon. Tatama rin ka ng lumuhod, pati yung tuhod mo. May soka. No? Na dating may kalyo sa kakaluhod, ngayon wala ng kalyo sapagkat tinamad ka na. Right. Pero dati lumuluhod ka palagi, kahit na ikaw ay mayroong mga kalyo dyan, ang mahalaga nakakaluhod ka sa Panginoon. Amen. No? Keep talking to God. No? God is silent, but why? Because we don't keep talking to God. Amen. Kaya we must keep talking to God. We must. Kailangan po natin yun. No? Kailangan po talking to God. Ano ba sabi ng 1 Thessalonians? Pray without ceasing. Yep.
Ano sinabi ng Philippians chapter 4 verse 6? In everything by prayer. Ano sabi ng James 5:16? Pray one for another. Mga kapatid, marami sa Bible about prayer. About talking to God. So we must keep talking to God. Ilan nga po? Para matapos, para po tayo po maging para magdapat sa harapan ng Panginoon. So, recap natin. God is silent, but why? Because we don't examine our life. Number 2, because we don't accept God's authority. Number 3, because we don't listen to what God is saying. And number 4, we don't recognize that silence can be intimacy. And the last, because we don't keep talking to God. Yan po ang ating pinag-aralan. God is silent, but why? Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming natutunan Panginoon na hindi ibig sabihin ikaw ay tahimik o silent Panginoon ay wala ka nang ginagawa. Minsan po nagdududa na po kami. Umiiral yung minsan ang pagdududa ng Kristiyano. Alisin niyo po sa amin ang ganitong mga pag-iisip Panginoon na hindi maganda. Nagkakaroon kami ng pagdududa minsan pagka kayo po ay walang ginagawa po sa aming buhay. Pero hindi dapat po namin isipin ito, Panginoon. Sapagkat kung kayo po ay silent means, yung close relationship nyo, yung pagtitiwala nyo nasa amin pa rin. Kung paano kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kailangan po lamang po hindi mawala yung pagtitiwala namin sa inyo. Kasi yung pagtitiwala nyo sa amin, hindi nandiyan po yung pagtitiwala nyo sa amin. Kailangan din po yung vice versa o kami po, ganun din po sa inyo. Hindi lamang kayo ang ganun sa amin. Salamat po sa 5 punto na aming natutunan, Panginoon. Kailangan po namin una na suriin namin ang aming mga sarili. Kung bakit po kami, Panginoon, nakakapag-isip na kala namin wala na po yung inyong ginagawa sa aming buhay. Kung bakit kayo tahimik. Pero hindi pala. Meron po pala kaming kasalanan na dapat namin isuko sa inyo. Sabi po ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Lord, iparemind niyo po sa amin lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At itong mga kasalanan ito, may ilapit po namin sa inyo at may bigay po namin sa inyo na may paghingi ng tawad. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Panginoong Diyos, ugasin niyo po ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesucristo. Ito ang magiging way para mapatawad po kami, Panginoon. Salamat po, may 1 John 1:9. Ikaw ay tapat at matuwid na nagpapatawad sa mga katulad naming makasalanan, Panginoon. You are, sabi po, sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, sa aming natutunan, sa aming pong pag-examine sa aming mga buhay. Ganun din po, kailangan din po namin, Panginoon, na meron po kaming pakikinig sa inyong mga salita. Listen to what God you say, Panginoon. Kailangan po namin makinig sa bawat sinasabi mo sa inyong mga salita. At maging yung authority, God's authority, Panginoon, yung kakayahan nyo, hindi kami magduda, Panginoon. I-recognize namin, Panginoon, yung tinatawag na intimacy, Panginoon, close relationship namin sa inyo. At maging yung pakikipag-usap namin sa pamagitan ng prayer, Panginoon. Keep talking to you, Lord. Salamat po sa aming natutunan na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po'y reminder sa amin, paalala sa amin na kailangan po namin ang mga bagay na ito na ginawa po ni Job, Panginoon. Salamat po sa
buhay po ni Job, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, hindi po niya kayo sinumpa, hindi po niya kayo kinurse, hindi po niya kayo sinisi, at ganun din dapat po kami. Hindi, pinapanalangin po namin, kami po Panginoon. Sabi sa Romans 8:28, sabi po, all things work together for our good. Happy are ye kung may dumarating na mga suffering sa aming buhay. Sapagkat ito'y for a while lamang, panandalian lamang, pansamantala lamang, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang ma-please, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Sakto. Amen. Amen. Kaya, ginagawa po natin ngayon po, mga kapatid. We hope and pray sa linggo ay maging on time tayo. Yes. Ha? Sige, pagkasundo ako sa inyo. Amen. Gagawin natin yan. So tayo po ay dumako sa operatory prayer tayo dito. Ha?